Good morning! So, nandito kami ni Kuya J sa Zamora, exit 548. So, time check 7:50 ng umaga. Medyo tinanghali tayo kasi nag-roll call muna tayo, mga tulog pa yung mga kasama natin. Pero ang naiwan lang is si KCV. Humihilik pa sa bahay nila ngayon yon. So, tinawagan ka namin 10 beses, hindi ka sumagot. So, naiwan ka tuloy. Okay, ito yung ibon. May mga ibon, no? Mga gigil na. So, i-orient lang natin saglit. Baka mga nahilo sa biyahe to eh. Medyo malayo-layo to. Estimate ko dito, mga 96 miles mula sa bahay namin. So, titingnan natin mamaya. Ipa-plot ko sa mapa kung gaano kalayo. Kasi yung last toss namin, nag-add kami ng mga additional 24 miles or 25 miles. So, ito na yung last exit bago dun sa Reading, kaya dito na kami nag-exit. So, yan, ayun yung mga ibon. Saan ba yung Kemal Bar binubuksan? Ayan. Ano, bitawan na natin? Pwede na yan. Malbar, ito yung mga ibon ha. Habakan ko muna rito. Isa yun. 1, 2, 3. Yan, dami nila. Nawala. Ayun na. Ang pangit pala dito sa lugar namin, mapuno. Ayan, ayan sila. Nakailang ikot pa. Ayan, no. Dami, oh. Ayan, sabay-sabay na sila lahat. Malbar, andiyan ibon mo. Ayan, no. Nag-iilang ikot pa, oh. Mukhang ano pa. Dami. Dami yata ang pinadala ni Malbar, ah. Ayan, no. Yung Warriors lang ni KCB ang wala. Mas marami pa sana yan. Ba, natagalan sila umikot yata ngayon, ah. Mukhang ayaw na umalis dito sa Zamora. Ayan, no. Wrong way kayo dyan. Tama ba? Wrong way sila. Ayan. Ayan na. Ayan, no. Nakailang ikot na yan. Wala pang dumidiretso. Merong isa hirap sumabay, eh, no. Baka yun yung busog, ah. Aba, mapapagod kayo niyan. Layo nung lipad nyo nung nakaraan. Yung nakaraan, diretso lang kayo. Isang ano lang, diretso na eh. Nag-50 mo eh. Ha? Lumigo yung isa sa harapan eh. Sasabay eh. Ayun na, mukhang di diretso na yan. Ayun, tumaas na. Kaso hindi pa rin sila umaalis dito, paikot-ikot to, oh. Ayun, lumayas na. Kaso wala.
Okay, mamaya naman. Okay guys, so nandito na tayo sa bahay. So, na-release natin yung ibon around 7:54. And then nakita namin silang umalis doon mga 7:56. Dumiretso sila. Actually, nadaanan pa namin sila sa may bandang woodland. So, nandito tayo ngayon. Wow, may mga jujube na pala akong dapat harvestin. Ayun, no? Dami. So, anyways, nandito na tayo. Umpisa na ng abangan. So, yung mga ibon natin, nagbigay na tayo ng pagkain kasi magpunta muna tayo ng church para sa ating weekly obligation. So, hindi natin makukuha na yung actual na pagdating nila, pero mamaya pagbalik, sisilipin natin sila agad. Okay. Okay guys, so may nanghihingi ng update sa training natin last Sunday. So, na-busy tayo gawa ng marami tayong ginawa. Lalo na yung kambing. So, nagkatay kami ng kambing. At the same time, tumulong tayo maglinis. At higit sa lahat, tayo nagluto ng kalderetang kambing. So, i-update ko kayo sa nangyari sa ibon natin. Okay, so ito yung mga ibon natin. So, meron akong good news at bad news. Ang good news is, nakauwi sila. Especially yung mga second and third batch. Okay? So, ang bad news is, yung isa na pinakabata, isa sa pinakabata na si M&M's, sumakibilang buhay na. Okay, nung umuwi siya, sumusuka siya. So, palagay ko nakainom siya ng lason. Kasi pagdating niya dito, malakas pa naman, nakapasok pa naman siya, pero makikita mo something is wrong. Tsaka, ang mali natin, itinapon ko sila na wala na palang tubig yan. So, dahil na busy tayo yung Sabado, hindi natin napansin na wala palang tubig yan. And then, tinapon natin sila ng Sunday. So, naawa ko sa kanila kasi kasalanan ko din. Wala pala silang tubig the whole Saturday. So, anyways, nangyari na ang nangyari. So, bilib pa rin ako sa kanila kasi healthy talaga sila. Imagine, nakauwi sila. Ang air distance is almost 93 miles. So, direct distance yon. So, close doon sa estimated natin na 96. So, anyways, pakita ko sa inyo yung kung ano ba itsura ng mga 2 months old na to. At totoo bang nakakauwi sila? Ang sagot is oo, nakakauwi sila. Pero, hindi biro ang training kasi kailangan mo talaga tiyagain. So, papakita ko sa inyo, kukuha ko ng ibon, pakita ko sa inyo. Okay, kukuha ko ng ibon para makita nyo. So, lagyan ko muna to just in case malaglag yung phone ko, may sasapo sa kanya. Okay. Okay, ito yung itsura ng 2 months old. Okay, kung di kayo naniniwala, ito siya. Tingnan nyo ang itsura niya. Ang ilong niya, sobrang light. Wala pa talagang kulay. Ang mata niya, look. Baby pa talaga. Okay. Umuwi siya mag-isa kahapon. So, sabi ko nga sa inyo yung ibon ko, kumpiyansa ako na uuwi. Whether may kasabay o wala, wag lang madidisgrasya. So, dahil chinaga ako talaga sa training to every single day. And then tinotos ko sila mag-isa yung paa. So hindi ako nagki-create ng follower, nagki-create ako ng leader. So yun ang pagkakaiba. So sa mga newbie dyan, nakikita ko sa iyo iba, lamang talaga yung magulang sa totoo lang. Kahit naman sa manok, lamang yung mas magulang. Pero syempre,
gawa ng pagkakataon dahil na disaster nga yung ibon natin, umuwi tayo. No choice tayo, so nag-train tayo. Pinukpok ko talaga sila ng gusto. Ayan, no, 2 months old, guys. So nung nakuha ko to, halos ayaw pa nga tumuka, iba sinubukan ko pa. So dumating tayo dito June 16. So ayan, okay. Ito pa yung isang bata, third batch din to. So ito yung isa sa nauna. So nauna pa siya doon sa first batch. Okay, kaya saludo ako dito sa mga ibon na to. Oh. Ayan siya. Oh. Nag-start nang mamuti yung ilong niya. Okay, so kung nakuha natin to, baby talaga. Tsaka kung mapapansin nyo, ewan ko kung nakikita nyo, may dilaw pa siya sa eto. Ewan ko nakikita, may dilaw pa sa buntot. So pati sa likod, may dilaw pa. So baby po sila talaga, pero kasi sa akin nandun na yung line, ang maitutulong mo na lang training tsaka yung conditioning talaga ng ibon. So kahit bumili ka pa ng mamahalin na best kennel, kung hindi mo naman kayang i-training at i-condition, wala ring mangyayari. Okay, so may nakausap nga ako sa isang club. Meron siyang mga mahaling ibon, meron siyang worth $100 na ibon. So nagpe-perform sa kanya is yung worth $100. Yun ang sabi niya sa akin. So kanya-kanya tayo ng opinion, sineshare ko lang yung senior sa akin. At sineshare ko lang yung na-experience ko sa mga ibon. Okay, so yan. 2 months old, guys. Pakita ko sa inyo yung going 3 months natin na ibon, yung mga nauna. Ito si Miss Shoemaker, si Shoe kung tawagin ni KCV. So ito yung lahi ni Shoe. Ito yung going 3 months, yung ilong niya. Light pa din, guys. Okay, so yung ginawa ko nung una, tinraining ko tong lahat. Yung first batch puro 99 sa I-99. So doon ang training nila. And then nung nagtapon sila sa arena, meron dalawang hindi nakauwi. So ang ginawa ko, nag-train ako kaya ako nag-training ng I-5. Yun yung operation ng I-5 na ginawa ko. So inulit ko yung training nila. Tinrate ko sila na parang bata ulit papuntang I-5. Hindi ko talaga sila totally binigla. Hindi ako naniniwala sa biglaan lang. Kung magbibigla ako, meron time ako na iniisa-isa ko sila. Kung di man ako mag-ulit, mag-advance ako kahit 5-7 miles. And then iisa-isahin ko sila. So yun ang ginagawa ko. So ngayon, nasa learning stage sila na i-tinetrain ko sila kasama yung ibang group. Ang reason is gusto ko matuto silang mag-breakaway. So ayoko kasi nung sasabay sila sa pag-uwi, kumbaga yung sinasabi nila naghahatiran. So kamukha nung nag-toss kami sa arena ulit. Kung tatandaan nyo doon sa last vlog natin,
naisama ko yung ibon ni KCB rito. Hindi niya hinatid yung ibon ko actually. Kasi hindi naman alam ng ibon na yun yung bahay ko eh. So, it just so happen na hindi pa siya marunong mag-break away. So, yun ang reason behind that. So, and then yung sinasabi nilang hatiran yung mga bata, sumusunod lang. Majority siguro sumusunod talaga yung bata. Pero when we are talking about almost 100 miles, I don't think susunod lang yung bata. Kasi for sure hindi makakauwi kung walang alam yung bata. Okay, yun ang ina-avoid natin. Kaya tayo nagtsatsaga mag-training. Kaya ako sinatsaga na itotos siya kahit sila pa isa-isa lang. Okay, so yun yung secret toss na ginagawa natin, yung pa isa-isa. Yun ang isa sa mga sikreto natin. Okay? Tapos, yan o. So, parang suntok sa buwan yung ginagawa natin pero doable. So, experiment lang to. Titingnan ko lang kung hanggang saan ang kakayanan ng mga bata na to. Okay? So, part ng hobby, yung matuto ka, mag-experiment ka, i-continue mo kung ano yung dapat at i-stop mo yung hindi dapat. And number 1. So ngayon ang ginagawa natin, ino-overfeed ko sila pagkagaling sa training. So kasi napansin ko nung una yung first batch, bumabagsak ang katawan pag masyado kang strict sa feeding pag bata. So na-realize ko pag dating ng ibon, dapat bigay mo talaga lahat ng kain na kainin. Ayan, makita yung sobra. So kasi galing sila sa training. So bukas, back to normal feeding na sila, yung once a day lang. So, hindi ko sila pakainin sa umaga, sa hapon na lang. Hanggang sa magsuntukan na naman sila sa pagkain. Yun yung isa sa mga adjustment na ginawa ko. So, yung ibon ko, hindi ko man inaasahan na ganyan ang performance nila, pero matibay na talaga sila sa liparan. Kaya nilang sumabay sa matanda. Maunahan man sila few minutes lang. So malaking bagay yung few minutes sa race. Pero what I'm saying is kaya ba nila yung ginagawa natin na 2 months. Okay? So suntok sa buwan to guys. So blessing tayo kasi marami tayong napagtatanungan. So, shoutout din kay Mr. Edsman. So, yung mga natutunan tayo sa kanya na ina-apply natin. So, ang natutunan ko sa kanya actually is yung binibigay niya ng mga organic. So, malaking tulong talaga yun. So, mas na-condition sila at the same time. Mas malalakas yung ibon natin. So, tinotos ko din yan ng kahit malayo, walang karga. Hindi tayo maasa sa karga-karga. So, which is true. Dapat lumabas yung natural na lakas nila. And then, by the time na kailangan mo silang race, doon mo sila bigyan. So, pero may tinry din tayo, syempre. Sa pagbibigay ng supplement, kailangan malaman mo kung kailan ba magpipik yung ibon sa supplement. Kailan mo makikita. Sa isa, 2 o 3 bigay ba? Depende sa observation yun. So, tama na, masyado tayo madaldal. Next time ulit. See you. Plano ni Kuyang Oscar sa Williams daw. Let's go.